morning. Nandito na po tayo sa compound ng Cellcore. Ayun yung DWJJ yan. So pupuntahan na po natin si Kuya Pepe. Ay, balikan ko kayo mamaya. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo mga kasangga sa ating programang Good Morning Kabanatuan. Good morning Nueva Ecija. Pakikilala na po natin ang ating vlogger na si Mr. R.R. Perez na taga-barangay Dimas Alang Lungsod ng Kabanatuan. At ako'y na-inspire po sa kanya mga ginagawa dito sa lungsod ng Kabanatuan. Pinakikita po niya ang mga tanawin ng Kabanatuan. Pinakikita po niya mga pagawain po ng Vergara. Kaya lalo po siyang sumisikat at tumitingkad ang kanyang pangalan bilang vlogger po ng Kabanatuan. Ayan po, pakipindot na RR. Good morning kayo, RR. Magandang umaga po sa lahat ng taga-Kabanatuan, sa lahat ng mga taga-subaybay. Magandang umaga din po kala Mayora, Mayka Vergara at kay Kong J. Okay. Isang karangalan po sa akin na maimbitahan po dito sa DWJJ. At maraming salamat po kay Pepe Balagtas sa invitation. Sige, okay lang, okay. Yung background mo, tanggalin mo. Sige, okay. Sige, Okay, tuloy kayo. tuloy. Sige. Ayan, RR, at baka pwede mo munang batiin ang pamilya mo, siyempre ang ating mga katangga, kaibigan, para ngayong umaga naman. Sige po, binabati ko po ang aking pamilya, ang Perez family, at ang barangay Dimas Alang, binabati ko po. Salamat kay Kapitan Bong sa suporta. Magandang umaga po sa lahat. Okay, ulitin natin at Ariel Alvaro. Ayan, RR, unang tanong ko sa iyo dito sa Kabanatuan. Kailan ka nagsimula sa pagiging isang vlogger? Matagal na po ako nagbablog po, 2022. Pero yung dito po sa Kabanatuan, Oo. nasimulan ko po last year. Alam niyo po ba yung simula mag-asfalto po ng mga kalsada dito? Yes, oo. Sa Milencio. Doon po ako nagsimula. Mula sa Milencio. Yung doon po sa may harap ni Angtiaga, doon ako nagsimula. Ay, ito ka nagsimula. Opo. Medyo ilang ilang taon na to? May 1 year na po ngayon. Ay, isang taon pa lang. Ayan. Sa pagiging isang vlogger mo, pinakikita mo dito ang ating lungsod ng Kabanatuan, yung ating bayan, talagang bakit na-inspire ka sa ganong pag-vlog sa ating lungsod ng Kabanatuan? Naisip ko po, dati lumalabas po ang Kabanatuan eh. Bakit Oo. hindi ko ipakita yung nangyayari sa bayan ko? Oo. Kung ano yung mga proyekto po dito. At kung ano po yung mga nangyayari sa Sige, bayan tuloy mo lang. natin. Tapos marami po sa ating mga nanonood ng mga OFW, sabi nila, ay marami na pala na bago sa Kabanatuan. Oo. Tapos meron palang mga may ganyan. May mga ganun pala. Marami silang nalalaman po sa akin. Kasi sa nagugulat yung ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, maging mga nasa ibang bansa, nakikita nila kung ano na ba ang itsura ng ating lungsod ng Opo, ang Kabanatuan. laki na daw po ng pinagbago daw po. Oo. Sa pag-vlog mo, siyempre, at maraming natutuwa sa ating mga kababayan talaga yung ginagawang pag-vlog. Nabanggit mo kanina, nagsimula ka dati sa may Sa Milencio po. Milencio. Yung unang beses pong nag-asfalto ng mga kalsada po natin. Doon ka nagsimula. Opo. Bakit kinunan mo agad to? Kasi bata pa lang po ako. Oo. Inahangaan ko na po si Kong J. Hindi pa po ako botante. Kasi mahilig ako sa mga construction, sa mga ano. So, binidyohan ko sa Milencio. Nakita ko na mas marami pala manonood sa akin kung puro Kabanatuan na lang content ko. Doon na po nagsimula lahat yun. Hindi ang ibig mo pala sabihin, bata ka pa lang, talagang idol mo na si Conjay Vergara. Opo. Mula sa pagiging mayor, vice mayor, talagang tinutukan mo siya. Opo. Noong bata pa lang po ako, dito sa amin sa may San Roque, yung drainage po Oo, San Roque, oo. Dati pa binabaha kami doon. Nung ginawa po yun, hindi na po bumabaha. Hindi na kayo nagkaroon ng pagbaha doon. Hindi na po. Ngayon, kaya pala ito ang naging sa'yo to, yung paghanga mo sa Vergara. Opo. Kaya ito, walang politika ito Opo. RR.
Kasi bilang mga taga-Cabanatuan tayo, nakita natin talaga kung ano na talaga ang malaking pagbabago ng Cabanatuan. Opo. Ano nakita mo sa lungsod ng Cabanatuan? Bilang isang batang Cabanatuan ka. Malaki ko pinagbago kasi nung bata pa lang ako, mahilig na ako mag-picture, mag-video. Oo. Pag binalikan ko po yun, hindi po ganun yung Cabanatuan noon. Nakikita ko po na malayo na po tayo. Maunlad na po ang Cabanatuan. Meron ka rin mga picture na lumang Cabanatuan. Mga bandang early 2000s po kasi doon na po nausay mga cellphone at Oo. camera. Pero may mga picture ka. Yung iba po nawala kasi nasira yung computer ko. Sayang po. Oo. Sa pagiging isang batang Cabanatuan mo, ano, at pwede mong ilarawan ang ating lungsod ng Cabanatuan kung paano napaganda ito at napaunlad ng todo. Ito po. Sige. Noong elementary po ako, hindi po ganito. Tapos mas marami bukirin noon, mga Oo. ante. Ngayon po, kaliwat kanan, may makikita ang mga fast food, marami tayong malls, shopping center, at saka yung mga infrastructure po. Yung po nakita ko mga nadagdag po, meron tayo yung mga bypass po na malaking bagay. Lalo na sa mga biyahero na wala sa ibang bayan sa atin Oo. meron. Ang laki ginawa po dito sa Cabanatuan. Hindi lang isa dadaanan mo, marami kang pagpipilian. Marami kang pagpipilian. Opo. Hindi, yun ang kailangan dito sa atin sa lungsod ng Cabanatuan. Hindi naman maiwasan nababas tayo, nababas ang Vergara. Pero sa ating batang Cabanatuan, bukas ang ating isipan, talagang nakita natin ang malaking pagbabago ng Cabanatuan. Opo, laki po pinagbago. Kasi tama yung binanggit mo yung dating mga lusutan, Opo, dumami ng dumami yun nga po. Bagay sa kunin, dumami ang karsada, dumami ang daan. Kaya magkaroon man tayo talaga ng traffic, hindi natin maiwasan yan. Oo. Maunlad ang Cabanatuan, di ba? Ano pa nakikita mo na talagang pwede mong ipagmalaki itong Cabanatuan? Ito po siya nakikita ko. Ang dami pong investors na pumapasok po sa atin. Bukod sa investor, sa mga nag-invest ng namumuhunan, ano pa nakikita mo rito na bilang batang Cabanatuan ka, bilang batang di matalang ka ba? Opo, di ba sana po? Batang di matalang, sa pagiging sa vlogger mo, na alam ko, Oo. para sa atin natutuwa tayo bilang mga taga-Cabanatuan, ano? Kaya hindi natin maiwasan na picturean, i-video. Opo. Kasi nga, malaki talaga pinagbago. Ang laki po. Oo. Tulad nga po sa eskwela, natutuwa rin ako doon nag-aaral yung anak ko, may bagong video. Saan nag-aaral anak mo? Sa JP Milencio po. JP Milencio. Opo. Ano nakita mong pagbabago sa JP? Yung pinagawa dyan? Yung magandang building po. Oo. Tsaka inikot ko yung building na video ko sa loob. Nakita ko talagang maganda ang pagkakagawa ko. Talagang halatang matibay, tsaka quality. Sa paglilibot mo sa bawat barangay, nakita ng mga taga-Cabanatuan, napakaraming nag-share sa'yo. Opo. Pati yung konting pagbaha na konti lang naman. Opo. Pero nawawala din maghapon. Opo, hindi rin po tumatak. Kung minsan, nababas ka din dyan, di ba? Oo, ang dami pong baso po. Di na iwasan, may mga basket Opo. ka dyan. Picture mo ng ilang taon na, ipopost nila, Ayun nga po. akala nila bago. Ayun nga po. Kaya pa, Ano ginagawa mo dito? saan po? Yung ganito lumang picture, lumang video. Ngayon, kinukuha nila, tapos ipopost, ba ang Cabanatuan? Sinisita ko po sila. Ha? Sinisita ko po sila. Tapos nakikita ko, may screenshot ako na akin po yun, na ganito itong petsa kuha to. Oo. Kaya may buburahin na po nila. Hindi, kung minsan nilalagyan pa nila ng bago, Opo. bagong peche. Yun nga po eh. Ano? Sa karanasan mo, natutuwa ka o naaasar ka sa kanila? O nakakadagdag ng followers? Yung natatatawa na lang po ako sa kanila pero hindi na po nila alam yung negatibong ginagawa nila, positibo po pasok sa akin. Oo. Tumami pa yung followers ko. Tulad din po ngayon, nakapag-yes po ako rito. Oo. Ano't ba, naikot mo na ang buong Cabanatuan? Opo. 89 barangay? Hindi ko na po naiikot pa lahat yung sa may gawing kami east side ng Cabanatuan. Hanggang Kalikid pa lang po na ko eh. Galikid. Pero may balak kang pasukin lahat ng 89 barangay. Ako po kasi binibidyo ko po kada barangay po eh. Oo. Andito, magaganda rito sa may gawin na ito. Itong barangay Makatbong, yung bigasan natin dyan, yung bagong buhay, magaganda.
Magaganda yung lugar ngayon ah. Yun po yung di ko pa napupuntahan. Saan? Pero dito po sa may sentro, naikot ko po na po. Barangay Kalawagan, magaganda yan ah. Napaganda ni Kapitan Joey Tukay yan. Andyan ang bagong sikat. Opo. Maraming kartadong na ipagawa ang pamilya Vergara na talagang masasabi natin na ito ang naging daan para mas lalo pang umunlad ang kabanatuan sa mga naipagawa ng Vergara. Pero dito sa mga pangunahing highway natin, Vergara Highway, nakita mo, napakaganda talaga ang pagkakagawa. Opo, saka matibay po. Oo, talagang hindi mo matatawaran talaga bilang batang kabanatuan itong mga proyekto, programa ng pamilya Vergara. Ano masasabi mo dito? Ang laking ginawa po yung mga bagay, yung mga pinagawa po nilang kalsada. Tsaka nung araw po, nung di pa sinintado Bidaan mo nga naman ako nung araw, tingnan. Ayan. nung kabataan ko, siklista po ako. Oh, ay, siklista ka. Mountain bike. Oo. Yung mga rough road na yun, yung Emilio Vergara, binibisikleta po namin nung araw yan. Tsaka Yung Emilio Vergara. Ako siya kaligod ng bilipilitan na yan. Oo. Sabi ko, pag nasimento po ito, balang araw, malaking ginawa. Nung natapos nga po, napakaginawa. Pag lalabas ako kapag na to, andun na po ako dumadaan. Emilio Vergara na po ako. Labas ko, Santa Rosa. Ano pa nakikita mo dito sa lungsod na kabanatuan? Sa iyong kamusmutan, hanggang sa lumaki ka, nagkaisip ka, nagkapamilya ka? Ano pa nakikita mo pwede mo kaming bidahan para mailarawan lang natin sa ating mga kababayan? Na nakikita ko po. Oo. Yung proyekto po ng ating tuloy-tuloy po. Mga proyekto ng mga Vergara po dito Oo. sa atin. Lahat ng mga infrastructure, lahat ng mga programa, tuloy-tuloy po. Maraming bago. Kaya inabutan na rin po ng mga anak ko po yung mga proyekto po nila. Kaya nagpapasalamat ako at lahat po kami nakikinabang din po. Alam mo, ano to rin yung pangalan? Rap ba? Rap? Ralph Perez po. Ayan, sige, RR na lang. Talagang, kasi maraming inaabang na talaga ng ating mga kababayan eh. Opo. Gada upload mo, gada araw, may inaabangan silang bago na i-upload mo. Opo. Na talagang gusto nilang makita ang kabuuan ng kabanatuan. May nagtatanong sa akin, Pepe, tanongin mo nga si RR kung lalabas siya na ikatong distrito ng Nueva Ecija. Yung mga naipagawa ng Vergara. Mula sa Gabaldon, Laor, Palayan, Natividad, Buangabon. May bala ka rin yan? May balak po. Kaya lang po yung mga lugar-lugar po, hindi ko po kabisado. Yung mga loob-looban po, hindi ko alam kung sa paano puntahan po eh. Oo. Tsaka hindi ko kabisado kung ano yung mga project po doon. Kung ano mga naging proyekto ng Opo. Vergara. Opo. Oo. Maganda rin pala talaga at nalaman, meron din nabibigay siya ng info kung ano mga pagawain ng Vergara talaga para maipakita mo sa taong bayan na eto, pakikinabangan talaga. Opo. Ito nga ang naipagawa ng Vergara. Talagang pwede natin ipagmalaki na kundi dahil sa Vergara talaga ay talagang hindi, alam mo naman si Jay, Opo. yung kanyang kagalingan bilang isang arkitekto, driver, engineer, talagang hindi mo matatawaran ng kanyang galing bilang isang lingkod bayan na arat, di ba? Opo. Kaya nga, ginunta kita para magbidahan tayo. Opo. Para mailarawan mo rin talaga isang batang kabanatuan kung ano ang talagang malaking pagbabago. Kaya bidahan mo naman kami tungkol sa mga kung ano. Huwag ka naman mahiya bilang isang vlogger. Mga pagbabago. Tulad po niya, meron din tayo yung sa gawin ng mayapyap po. Yung abangan. Opo, nagpasok na rin po yung mga investor dyan. Dahil po sa UCLX. Oo. Kaya nagsusuputan. Meron din tayong mga bagong napasi. Kami mga gasolinahan na purong bago ngayon doon. O, shoutout mo naman daw si Ray Katoliko ng ang dami na papashoutout sa iyo, oh. Ay, shout out, boss. Ay, Oo. Ang dami na, oh. Pati mga taga-pagda. Ay, dinudumog na rin ako, oh. Apo. Ng live ko, oh. Shoutout mo rin mga nanonood.
Shoutout ko po lahat ng nanonood po sa amin ni Kapepe Balagtas. Hindi ko na ko po kayo isa-isahin. Ayan. Marami. Abangan nyo na lang mamaya kami yung ipopost ko kamo. Apo, abang lang kayo mamaya. Mag-post ako ng video natin. Ayan, tuloy-tuloy po kami tabidahan ni RR tungkol po sa kabanatuan. At may balak pa rin po siya na libutin po niya ang ikatong distrito ng Nueva Ecija para may pakita itong mga pagawain po ng Vergara. Kung bakit tinutukan niya ng todo itong mga pagawain ng Vergara. Sabi nga po niya sa kanyang kaisipan, batang kabanatuan, dito lumaki, dito nagkahisip, dito pinanganak. Bagatakon po, tuloy-tuloy po ang kanyang pagsubaybay sa kanyang kamusmusan bilang isang batang kabanatuan. Arab, bidahan pa kami yung kamusmusan mo rito sa kabanatuan. Talagang pwede mo ilarawan sa ating mga kababayan. Ano po ba? Hanggang sa nagkapamilya ka, kabinataan mo, para malaman naman natin mga kababayan. Ay, yung isang aral pero talagang lumaki, nagkaisip, na-monitor, nabantayan, mula na maupo ang Vergara. Kwento ko po yung mga Oo. nasaksihan ko po. Oo, yung mga nasaksihan mo. Ito, hindi ko matanda kung grade 1 po ako nito na nagkaisip na ako sa mga ganyan po. Ang una ko po nasaksihan talagang proyekto, yung pagpapagawa po sa atin ng malaking drainage. Uy, mega drainage, Ako yung mega drainage. supermarket. Ang supermarket sa palengke po. Oo, yung mga kasada natin. Ako lahat po nilagay Oo. ng drainage. Oo, yung mga kasada. Subaybayan ko po Yan ang nakita mo kagad. Opo, yun po natatandaan ko nung grade 3 po ako ng mga panahon na yun. Tapos, Nung ginawa yun. Tapos sumunod na nga po yung mga Vergara highway na po yung ginawa. Vergara Highway. Pero rough road pa po nun hanggang Oo, sa marami pa Nacimiento. ng araw yan eh. Tapos yung, alam niyo po yung sa may Cesar Vergara Field sa sa likod ng Pacific. Oo. Nung araw, nagbibisiklet kami ng putol pa po yun eh. Hindi pa po tapos yung tuloy ng putol. Palaisip pa kung saan kaya lalabas ito, yung mga ganun pong isip. Oo. Pero mga ilang taon na yari, yun, nakita ko na lalabas po pala lang ng 5-5. Laking ginhawa po. Kaya hindi na po tayo iikot pa ng Maharlika Highway. Makakaiwas tayo sa traffic po ng sa mayap-yap na yun. Ano po ba? Maugong Marichi. Kanina pa. Yan ito nga. Maayos po kayo nandiyan kayo. Ayan. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Good Morning Kabanatuan. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:21 at nabibidaan pa rin po kami ni Ara Perez tungkol po sa lungsod ng Kabanatuan. At talaga namang nakaka-inspire po talaga itong mga pagawain po sa lungsod ng Kabanatuan na yung ating mga kaibigan, mga kababayan po talaga. Pag po nakikita ang mga vlog po ni RR, marami po ang natutuwa mga kasangga, mga kaibigan. Tita ko po yan. Ha? Tita ko. Shout out po sa tita ko, si Rosana Perez, konsehal ng Dimas Alang. Ay! Si Kunsyala ba ito? Tita ko po yan. Ayan, nakita. Hindi mo na-vlog yung mga gulay na pinamigay doon? Sa Dimasalang kahapon? Hindi ko na iba, naghahalo po ko simento kahapon, nagpo-flooring. Nagpabigay ng gulay si Kapitan ha? Opo, nakita ko yung dumadaan po sa amin, may dalang gulay. Oo. Ayan. Nagpamigay ng gulay si Kapitan doon, ayan. Ayan, hindi alimbati Kunsyala Chua Perez. Bali, asawa po ng tito ko, kapatid ng tatay ko. Ayun, kaya Perez din, Opo. ano? Ayan, good job, anak, sabi alam mo naman, si Kapitan, batiin mo si Kapitan nyo. Ako, nanonood po si Kapitan. Si Kapitan Maniego. Apo, si Kapitan, Kapitan Bong. Ayan. Batiin mo yung mga nasa inyo, batiin mo na bago tayo magtapos. Okay, binabati ko po ulit yung buong... Siyempre, batiin mo rin yung ating mga pinuno ng kabanatuan. Apo, binabati ko po ulit si Congressman J. Vergara at si Mayora Maika. At ito si Kapepe, maraming salamat po sa invitation dito at sa lahat po ng mga nanonood. At maraming salamat din po sa barangay namin, sa barangay Dimas Alang, sa buong suporta, lalong-lalo na po kay Kapitan Bong, si Virgilio Maniego. Yan, salamat po. Ay, yung asawa mo. Anak mo. Apo, binabati ko rin yung asawa at anak ko, at yung nanay ko, kapatid ko, yan. Mga nanonood sila ngayon.
At siyempre, ang Good Morning Kabanatuan tuwing araw ng linggo, 6:30 hanggang 8 ng umaga. Ayan, good morning pa rin po sa ating mga kasanggat, kaibigan na nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo na mga tagalungsod ng Kabanatuan. Ang ating magandang lalaking guest, si Mr. R.R. Perez po, na isa po sa mga pinaka-vlogger po ng Kabanatuan, na pinakikita po niya, inilalarawan po niya kung ano po ang itsura ng Kabanatuan. Nagsimula siya bilang vlogger noong nagkakaroon po ng pagpapa-espalto o ito, tama ba? Opo. Espalto ba? O itong, Yung ina-asparto po. o itong mega drainage? Asparto po. Doon ka nagsimula. Opo, doon po. Ayun. Last year po. Last year na. Nung unang kunan nga pala ito, ano naging reaction ng tao? Madami yung natutuwa. Nawawala na yung mga lubak-lubak po dyan. Yung ano. Oo. Tapos nakita ko maraming views doon. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Tuloy-tuloy Opo. na. Oo. Dito di lalo na ito pag nagawa pa ang ating palengke na mukhang na-vlog mo na yung palengke Nagpalipad po akong drone. Ayun. Dalawang palengke po natin. Paliparan mo na rin ba? Opo, pinaikot ako ng drone. Ano masasabi mo sa dalawang palengke natin? Napakalaki po eh. Kaya kung titingnan iba, akala nila walang gumagawa. Pero ang pinag-alam sa loob po, marami na nababago. Kaya nakita nila no? Opo. Oo. Kaya akala nila walang ano. Kaya nga nakakatuwa andyan ka. Hindi lang isang vlogger. Talagang bilang isang batang Kabanatuan na pinakikita mo talaga kung ano meron tayo dito sa loob ng Kabanatuan. Nabagat ako proud tayo mga taga-Kabanatuan na tuloy-tuloy ang mga proyekto ng Vergara na hindi tayo pinababayaan na araw-araw. Opo. Mula sa pagsilang, sa pagtanda, hanggang sa tayo mawala sa mundo, kumpleto tayo dito sa Kabanatuan. Hindi tayo pinabayaan ng pamilya Vergara. Kaya nga, hindi naman talaga maiwasan, may mga kukan tayo, may mga bater tayo, na bilang mga batang Kabanatuan, hindi nila matanggap itong mga ginagawa natin na inilalarawan lang natin itong ating mahal na bayan. Kasi bilang Kabanatuan Opo. proud ka dapat. Opo. Dapat ipakita mo sa buong mundo na hindi dati ganito ang Kabanatuan. Pero ngayon ang Kabanatuan, malayo na narating. Opo. Kaya may magko-comment po ng mga OFW na missing pa na natukan. Oo. Ang laki na pala pinagbago. Gusto ko na umuwi, sabi. Opo. Iba naman po mga nag-migrate na. Lalo na pag nangyari ni palengke. Ay, Tapos uuwi na sila. O di ba? Tapos pag nangyari na yung flyover natin, dadaan na sila doon. May piyak. Tapos magugulat sila. Lulutot sila ng Crossroa. Dadaan sila ng Dalampang. Kalibambangan na sila. Pag nagbukas po, iba-vlog ko rin po yun eh. O di ba? Agad na. Opo. Yung tatakbo ko ng halimbawa ay kalating oras. Ilang minuto lang tatakbuhin mo. Kaya sinubukan ko na pong baybayin ito, lumabas akong Kalibambangan. Mabilis. Totoo? Totoo, may video po ako. Kaya dala ko motor pang off-road kasi maputik sa bukid eh. Oo. Nakalabas po akong Kalibambangan. Nagsimula po ako sa San Isidro. Oo. Tapos, Maputik po na, pero mabilis po nakarating. Pero sinunukot ko po, kulang 10 kilometro. Ang haba rin. Ang binaybay ko. binibay mo. Opo. Nagsimula ka saan? Sa flyover ko ng San Isidro. Flyover ng San Isidro. Doon ka dumaan. Opo, sa gilid po. Digid-digid po. Nang gilid ka. Opo. Tapos hanggang Kalbabangan. Lumabas po ako Kalibambangan. Nagpalipad ka? Ang drone po ron. Oo. May mga drone po ako ron. Pero yung huling ano kasi medyo umuulan po. Kaya camera lang ang kuha ko sa baba lang. Okay, oras natin na hanggang alas 8 lang tayo. Today, 8:03 AM na po tayo. Ayan. At siyempre kasama ang ating nakasama po ngayong araw ng linggo. Ang ating vlogger po ng lungsod ng Kabanatuan. Pakilala ka na, R, para bago tayong paalam. Sige, ako po si R.R. Perez, vlogger po ng Kabanatuan. Yan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. At siyempre, patayin pa rin natin muli ang ating pinuno ng lungsod ng Kabanatuan. Binabati ko po ulit si Mayora Maika Vergara at si Congressman Jay Vergara. Siyempre, ang ating dating kinatawan na si Ma'am Ria Vergara. Binabati ko rin po si dating Congressman Ria Vergara. Siyempre, ang mahal ng ating mata,
ang anak ng ating pinakamamahal na congressman, Sir. Si Mico Vergara. Yes, Yan. oo. Magandang umaga po kay Sir Mico Vergara. Siyempre ang abogado na anak ni abogado na anak ni Kong Jay, na si Atty. Maita Vergara. Magandang umaga po kay Atty. Maita Vergara. Ayan, siyempre good morning din sa mga taga Sitol na nakapalo sa lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga taga City Hall na mga nakapalo sa akin. At siyempre ang ating mga punong barangay sa lungsod ng Cabanatuan na nakapalo rin sa iyo. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga barangay captain dito sa Cabanatuan na nakapalo sa akin. Maraming salamat po. Ayan, paalam na tayo at babalik tayo sa araw ng linggo. Ayan, paano ka na araw? Papaalam na po ako at maraming salamat po sa mga nanood. At first time ko kasi dito kaya medyo nahihiya-hiya pa ako. Ayan, abangan po ninyo mamaya ka ba magpopot o bukas? Mamaya po. Ayan, abangan po natin mamaya ang pot po niya. Itong aming daldalan o bidahan dito sa... Ayan, kulay pala, ayan. Ayan. Magandang umaga. Saka upurin sa to. Sige, buksan mo lahat yung Ay, ito po. lahat. Ito po. Yan. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Good Morning Cabanatuan. Kasama pa rin po natin si R.R. Perez. Siya muna po ang ating pansamantalang pinuupo. Yan, R.R. Nagbabalik ang Good Morning Cabanatuan, Good Morning Nueva Ecija. Siyempre, ano masasabi natin sa ating lalawigan ng Nueva Ecija at lungsod ng Cabanatuan bilang isang vlogger? Vlogger. Ito po lungsod ng Cabanatuan na ano na po. Asensado na po tayo. Oo. Kaya lang po, napansin ko lang po, hindi natin kasabay yung ibang bayan na ano, na pag-angat po. Paano mo nasabi na hindi natin nakakasabay ang ibang bayan na aral? Dahil itong ating lungsod ng Cabanatuan ay talagang iba pagka talaga. Hindi ka narinig eh. Ayan, dito tutok mo. Ayan. Okay na po yan. Okay, yan, sige. Didikit yan, tutok mo lang yan. Ano? Sige po. Okay, sa iyong pagbablog, aral, talagang pinakikilala mo at pinakikita mo ang ating mahal na lungsod ng Cabanatuan, na ating kinagisnan, na ating kinalakihan, Opo. na talagang kinagiliwan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, mga nasa iba yung dagat na pumunta ron, at ngayon nga ay gusto nilang makita talaga, inulit natin, gusto nilang makita ang Cabanatuan bawat kasi ang katotohanan to, marami sa ating mga kababayan sa lungsod ng Cabanatuan, tama't alimbawa taga Valdepente ka, taga Magsaysay ka, Opo. taga Bantog Balalo ka, Bantog Norte, hindi nila nakikita yung ibang kasulukan ng Cabanatuan. Yun ang gusto makita ng ating mga kababayan, na sana dumating ang time na may vlog mo ang bawat barangay, Opo. para makita rin ng ating mga kababayan. Nakaplano rin po sa akin pasukin Hindi yung ka kaya. nakaplano rin po sa akin ikutin yung mga barangay. Yung mga barangay ko po Oo. hindi ganong kilala, hindi napapansin. Oo. Para mas makilala po. Dahil ako nung una, alam ko na po mga barangay, dito lang po yung paligid ng Dimasalang na yan, Oo. San Roque. Hindi ko po alam yung sa mga gawing palabas sa Cabanatuan. Pero sana maraming humihiling na sa ating mga kababayan na sa malalayong lugar na maging mga ibang kasi para maging ano sa kanilang kaisipan, pag napunta sila sa ganung barangay, alam na nila kagad kung saan sila pupunta, kung ano una nilang akbang, kung saan sila liliko, para bang inilalarawan mo yung Cabanatuan kung anong mga iskinita ang dadaan ng ating mga kababayan. Hindi lamang yan kasi marami sa ating mga kababayan talaga sa lungsod ng Taal na taga-lungsod ng Cabanatuan. Opo. Taga rito sila sa Cabanatuan. Tama't nababanggit ang barangay. Pero hindi nila alam kung saan nila pupuntahan itong barangay na ito. Yun ang gusto makita ng ating mga kababayan RR. Parang pag pinunta ako, parang malalaman nila familiarizing po sa barangay. Oo, yun kasi gusto ng mga kababayan natin yung makita kagad yung isang lugar tama't taga rito sila. Di ba, marami tayong mga kababayan. Taal tayong mga taga-Cabanatuan. Pero iba hindi alam kung barangay, alam nilang banggitin ng barangay. Pero hindi nila alam kung saan lugar yun. Ako yun. Pwede bang libutin mo yung mga barangay na gano'n? Pwede po.
Tsaka yung nito ko lang po nadidig na huli, yung sa kabila po na sumakap, yung Claudio po ba yun? Oh, Hindi ko rin po alam nung araw yun. yung Sumakap Este, Yung este kabisado ko. Pero ang kabila po yung ano yung barangay ano po yun? Barangay Sumakap Sur, Norte, Sa kabila po ng ilog. Kaingin. Ay, yung mga kaingin po na, hindi ko pa po napupuntahan yan eh. Oo, ayan. Ito nga, puro Kaingin to. Sumakap Norte ito. Nasa Makinorte po may sa. Oo. Ito, maganda rin lugar na to. Maraming taniman ng gulay dyan. Ayan, limawa, Codillo, Ayun, yun po. Yun. 5-5. Pwede ka rin magtanong dyan na RR kung ano naging impact sa kanila itong ginawang dike dito sa Mayapyap na hindi nagkaroon ng pagbaha sa Mayapyap, Kalibambangan, Samon, Talipapa, Codillo na hindi nagkaroon ng mga pagbaha mula nung malagyan ng dike yan. Hindi na po naulit yung pagbahanan. Dati po inabutan ako ng baha nung wala pa yung hiki sa Pacific po. Sa Pacific, ay, yung malaking baha nung araw. Opo, inabutan. Hindi maiwasan talaga yung natin Lando o Sarte ba yun? Lando po yata. Lando yun, ano? May mga balik. Opo, may bandit. Oo. Talagang hindi natin maiwasan talagang kung yun eh. Kalimidad yung buong ano yun eh. Munti ka na po kung di makauwi nun. Oo. Nasa highway po kami noon. Patawid ko yung malapit sa may Sogo, nakita ko tumatawid pa yung tubig. Doon na po ko nakadaan pa uwi sa may SNR, nagkapitang Pepe ako. Ay gano'n. Yung naging experience ko rito. Opo. Ay yung mga nabulang puno rito sa atin, yung mga nabulang puno, nabulang mga poste. Pero tayo, sa loob lang ng ilang linggo, nagkaroon tayo ng kuryente kagad. Power. Ayun, bumagsak ni puno doon sa amin Oo. eh. Pero kung sa nangyari sa ibang bayan yun, sa ibang lalawigan, yung mga pagbaksak ng poste na, mga pagbaksak ng mga puno na yan, mahirapan kagad makabangon bago magkaroon ng kuryente. 5 araw po yata, meron na kami kuryente po noon eh. Sa inyo, Opo. 5 days may kuryente Opo, na. may kuryente na po noon. Diba? Yun lang ang kailangan ng natin. Handa tayo dito sa lungsod ng Cabanatuan. Kahit na magkaroon ng kalamidad, sa iba nakita mo, na-experience ng mga iba. Kung bago sila magkakuryente, 1 buwan, 2 buwan. Tagal po. Pero sa atin, 1 linggo lang. Hindi man siya total na lahatan. Pero, siyempre, hindi naman kaya talaga ng sa isang iglap meron na lahat eh. Opo. Talagang, kasi may mga nagkatubig na mga wire, kuryente, baka magkaroon ng mga short. Kaya yun ang iniingatan ng Selcor. Pero itong city proper po, nanako na po ito. Naunang nagkakuryente ito. Gawa na andito ang kone. Andito yung mga namumuhunan eh. Opo. Natulog ng city proper. Sa experience yun sa Cabanatuan, pwede ba kami bidahan na aral? Habang napakarami natin mga nanonood, Mercy Balagtas, Rodentor, Entong, Diaz Panahan, Kapitan Celerino Santos, ng barangay, batiin mo na rin yan, baka nababasa mo. Ay, magandang araw po kay Ayan. Sir Felix Victor. Shoutout po sa inyo kay Sir Redentor Entong Diaz at kay Mercy Balagtas. Ayun na po yun. Ayan po mga kaibigan, ang kasama pa rin po natin ang vlogger po ng Cabanatuan. Hindi naman po ligit sa inyong kaalaman na ang kanyang mga tinututukan po itong lungsod ng Cabanatuan. At hindi pa man po siya pamilyar sa ibang barangay, pero pipilitin daw po niyang pasukin po o libutin ang bawat barangay sa lungsod ng Cabanatuan para maging memorize o pamilyar sa ating mga kababayan na taga-lungsod ng Cabanatuan. Batiin mga pa yung mga nanonood yan. Ayun, good morning. Good morning, Sir JB Valdez. Ayan. At good morning po kay OPFM Nueva Ecija, BFP Nueva Ecija. Ayan, at pinaupo po natin si RR doon para basahin po niya yung mga nagte-text, nag-chat-chat. Para naman din na maibida po niya, maikwento sa atin itong mga nangyayari at nagaganap sa lungsod ng Cabanatuan sa pamumuno po ng pamilya Vergara na hindi matatawaran talaga ang galing at husay nila pagdating sa pamumuno sa lungsod ng Cabanatuan. Nung magkaisip ka, unang boto mo sa Cabanatuan,
19 ano ka unang bumoto? Di ko po matandaan eh. Kasi galing ako na, una SK po ako. Yung unang, Nag-SK ka rin? ay hindi po, butante na ng SK. Ayun. Tapos, Nung naging butante na po ako, si Mayor J na po ang binoto ko noon na Mayor. ah, Sa unang beses kong bumoto. ano kaya ito? Pangalawang term nun? Bata ka pa. Ilan taon ka na ba ngayon? 35 na po ako ngayon eh. 35. Hindi ka pa nakaboto ng unang term niya, 1998. Apo, elementary pa lang po. Oo, 2001, hindi ka pa rin nakaboto. Apo, ang bumoboto po yung magulang at yung mga lola. Oo. Sila po nakasubay po. 2004, hindi ka pa rin nakaboto na yan. Ano? Hindi pa po. Bata ka pa rin na yan. Opo. Hindi ka pa butante. 2007, hindi ka pa rin nakaboto na yan. 2000 ano po ata ako nakaboto. 2010, hindi pa rin. Ay, parang nakaboto na po. Yun po ata yung una kong boto. 2010 o 2013. Hindi ko po mata. Basta ano po. Pero yung unang pagboto mo bilang isang makapangyarihang boto natin, sino ako na mong binotong mayor ng lungsod ng Cabanatuan? Si Mayor J po. Dahil nga sa naibida mo, idol mo siya mula sa pagkabata Apo, mo. tsaka sinasabi rin po ng mga magulang ko na magandang araw po yung yung mga proyekto eh. Ay, binibitaan ka rin. Apo. Sa kabataan mo, binibitaan ka na rin ng magulang mo. Apo, yung mga nagagawa ko. Oo. Tsaka pag-araw ng kabaratuan, tuwan-tuwa po ako noon, bata ako. Oo. Ipaparada yung mga heavy equipment. Yun po inaabangan ko noon. Ay, naabangan mo talaga yun. Apo, yung parada ng heavy Yung mga equipment. pag-aari ng Cabanatuan. Apo. Kung marunong ka na pala mag-vlog nun, i-vlog mo na pala nung araw, ano? Kaso wala pa kundi camera ng cellphone ko. Oo. noon. Hindi ganun. Bukod sa mga heavy equipment natin na inaabangan mo ng kabataan mo talaga, pag-araw ng Cabanatuan yan, eh, no? Apo. Ano pa mga inaabangan mo sa lungsod ng Cabanatuan na nagbibigay kulay sa iyo at nagpapasaya? Tsaka pag yung araw ng kabaratuan sa tabi ng City Hall, pag kayo may pamotocross po, maghapon po kami nanonood po doon. Yun po inaabangan namin. Naabangan nyo rin Tsaka yan. yung off-road ng mga 4x4, yan. 4x4. Kasama kami sa airport, maghapon mo kami doon. Ay, ganun? Opo. Ayan, baka dati pa yung mga nanonood kayo, oh. Dinubog ka na, oh. Ay, magandang umaga po kay Kapitan Bong sa Dimas Alakyan. At saka si Kamahalan, nanonood si Den Sampi, oh. Ay, magandang umaga kay Kamahalan, Den Oh, Sampi, si Den ayan. Sampi, ayan. Dapat pala, naisama natin si Kamahalan dito, no? Opo. Magaling na vlogger din to. Opo, sinusubaybayan ko rin po si Kamahalan eh. Oo. Kaya mo saling ko nga, siya maigay sa atin, si Kamahalan. Sino yung boss mo to? Taga saan yun? Hindi ko po kilala eh. Ay, si Boss Moto ba? Oo. Hindi ko po kilala eh. Hindi mo kilala yan? Nagbablog din po rito. Parang nagbablog siya. Kung may sarili kong nagkongrat sa'yo eh. Parang nagkongrat sa'yo, magiging guest ka. Boss L po ba? Ano ba pangalan? Boss L Moto. Oo. Ay, matagal ko na po followers yun. Sa Food Panda rin po yun. Food Panda. Apo. Oo. Ay, Kumisa napapakita ng mga kanal lang. Gawa ng Vergara. Ayan at ayan, nanonood din po ito. Napakaraming nanonood kay Aral po. At tuloy-tuloy pa rin to. Ano oras na natin, Aral? Tingnan mo yung oras. tayo po ay 7:47 AM. O, 13 minuto bago sumapit ang... Alas 8 ng umaga. Ayan. Ilang days na lang para Pasko na. Meron tayong 59 days before Christmas. Ayun. At tinuturuan na po natin si Ar para kung minsan rin, pwede tayo makapagdaldalan, makapagbidaan sa kanya. Di ba, Alex Cruz Balat? Alex, ayan, good morning. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Good Morning Cabanatuan. Kasama pa rin po natin ang ating vlogger ng Cabanatuan, si R.R. Perez po, na pinakikita po niya ang, nanonood si Kunsyala. Ito mga pagawain ng Vergara. Ganun yan eh. Pero kung babasahin ko, iintindihin ko yung mga komento ng basher, ayaw nilang ipakita po yung mga pinagagawa rito. Oo. Puro yung pukong patama nila eh. Oo, talaga. Oo, ganun talaga magiging experience mo dyan, ano? Kung maaari, huwag ipakita yung mga pagawain ng Vergara. Opo. Lalo-lalo na pag maganda pa ang pagkakakuha. Hindi, talagang kumisan talaga.
maganda pagkakuha at may katotohanan talaga itong mga pagawain. Opo, totoo po talaga. Kaya nakikita po nila, may pagbabago. Malaki pagbabago talaga. Balik-balikan ko po. Pagbabago, progreso. Kaya iba natin mga kababayan ng mga tagalungsod ng Cabanatuan, mga nasa abroad. Di ba? Maraming magandang comment sa iyo Opo. na natutuwa sila. Ano ang pinakaano mo doon? Na-experience mo tuwa yung mga taga nasa ibang bansa na mga tagalungsod ng Cabanatuan. Parang lalo pa po ako na-inspired na kaya nagdidiretso na po ako sa pag-vlog po rito. Ilan na ba followers mo? Nasa 21,000 na po ako. Sumusweldo ka na? Sumasahod naman po kapakonti-konti. Ayun, no. Hindi, basta importante may konti-konti. Opo. Na buwan-buwan, ano? Opo. Oo. Basta, dapat nga para sa akin na itong ating mga kababayan sa lungsod ng Cabanatuan, ipalo ko na ipalo talaga eh. Kaya nga, pwede ka manawagan na ipalo yung ano mo. Sige. Magandang araw sa lahat. Sa mga hindi pa po pala nakapollow sa aking Para makita rin ng mga... aking Facebook, pakipollow na lang po yung RRP Perez. Ayan. Oo. Mga kababayan natin sa ibang bansa, mga kaibigan din natin. Panawagan na, sige. Pati po sa mga kababayan nating mga OFW sa ibang bansa at pakipollow na rin po. At maraming salamat din po sa mga nakapollow na at patuloy na sumusubaybay sa At aking mga vlog. tangkiligin nyo. Pwede naman yun tangkiligin o ipalo ka para makita nila ang kagandahan ng ating lungsod ng Cabanatuan. At talagang hindi sila maghihinayang na panoorin. Opo. Ayan, Kapitan Sherwin ng Barangay Kapitan Pepe, magandang maga po. I-vlog mo nga itong Kapitan Pepe kay Kapitan Sherwin. Ay sige po. May mga pagawa si Kapitan Sherwin dun eh. Yung mga iskinita ng mga pinagawa ng Ay Vergara. masinisimento po doon. Oo, galing pinagawa ng Vergara yun na i-request. Ayan, pwede ka makipag-ugnayan kay Kapitan Sherwin, yung punong barangay ng Kapitan Pepe. Mabait yan. Pakilala ka lang na ikaw si RR, Opo. yung vlogger ng Cabanatuan. Andun niya kahit anong oras sa Kapitan Pepe. Sa barangay hall lang po. Oo. Pwede mong puntahan niya kahit anong oras, anytime. Opo. Hindi ka tutupladahan na yan. At kabisado ko yan. Kaya minsan libutin mo si Kapitan. Sige po. Kung ano pwedeng i-vlog doon talaga na naipagawa at malaking pagbabago ng kanilang barangay sa kanyang pamumuno. Ano, Ara? Opo. Sige. Ayan. At nanonood sila, oh. Tapos si Baby, Antonio, good morning. Marcel, Juan, good morning po sa mga nanonood. Pinakikilala ko lang po ang aking kasama na si Ara po, ang vlogger po ng Cabanatuan. Na kung nakikita po ninyo, araw-araw po laman din po siya ng karsada. At talagang pinakikita po niya ang ating sariling bayan, sariling lugar. Bawat iskinita ay kanyang kinukuran po ng video, pinipicturean po kung ano po ang mga nangyayari, kaganapan po sa loob ng lungsod ng Cabanatuan. Ayan po, nanonood din po si paki-shoutout po si Kapitana Mayra Tibay. Ay, paki-vlog mo nga pala yun. Punta si Kapitana. Kung kilala mo si Kapitana Mayra Lopez, paki-vlog mo nga yung magandang barangay hall nila. Sa po ba yung barangay po nila? Magsaysay Norte. Magsaysay Norte po. Kasi mahilig itong magtanim ng mga gulay, Opo. mga recycle. Napakaganda. Talagang masipag to. Kaya palagi nananalo to eh. Kung di si Kapitan ABC, siya ganun eh. Opo. Paki-vlog mo nga itong Sige po. barangay, barangay yun na. Ay barangay po. Andun lahat ng mga, magugulat ka kung mapapalo, kung bakit nagawa ng isang barangay itong sa loob ng kanilang barangay yun. Ito mga ganitong recycle. Pwede mong libutin yun. Sige po, lilibuti ko. Ayan. Magbabalik ang good morning Cabanatuan sa ilang saglit lamang po. Sige. Pwede mong puntahan nyo na kay Kapitana Mayra. Opo. Sige. Ayun, yakin mo. Lopez po ba sila? Ayan. Magbabalik po ang good morning Cabanatuan sa ilang saglit lamang po. Ayan. Anytime, anywhere.
Hindi ko po alam kung anak ni Kapitana yung ano, may kilala po ako, tsaka si Kapitan ng Blackman, kilala po kami. Ayun, Kasama namin nagbumotor po. Ayun, si Dave Lopez. Si Dave po, kilala po ako. Ayun, oo, si Consal Dave Lopez. Ay, kung siya lang po pala si Dave po doon.